Hi guys, welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading ito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Knight of Cups. Meron kang sinusuyo. Yung pakawalan ka. Yung magkaroon ka ng freedom. No? Yung makalaya ka from all the restrictions. Yung magkaroon ka ng freedom from all the bondage. Yung wala nang maglilimit sa'yo. Wala nang kukontrol. Wala nang magre-restrict sa'yo. Yun ang sinusuyo mo. Pwedeng hinihiling mo yun sa God o kung ano man, no? Kung ano man yun, na may sinusuyo ka na ma-set free ka na from all the bondage, from all the bondage and from any restrictions na mga nagre-restrict sa mga pumipigil sa'yo, sa mga kumukontrol sa'yo, sa mga nagli-limit sa'yo. Ganon. Ano pa ang energy mo ngayon? Ayaw mo nang mag-antay. Ayaw mo nang mag-antay pa. Siguro kung may inaantay ka na matagal na hindi pa dumadating, ayaw mo nang antayin. For clarification with the Three of Wands in reverse. Oh. Ayaw mo nang antayin na magkita kayong dalawa. Yeah. Na mabuo kayo o mag-meet kayo o magkita kayong dalawa. Ayaw mo na siya antayin pa na magkita kayong dalawa. Ganon. Maaring matagal yung pag-antay mo dyan na magkita kayo, na mag-meet kayong dalawa, pero ayaw mo na siya antayin ngayon. Ayaw mo na. Para bang ayaw mo na din siyang makita? Yes, ayaw mo na din siya makita. Siguro, yan yung tao na nakapanakit sa'yo o nasaktan ka ng lubusan, na nasaktan ka ng todo o sumira ng tiwala mo, parang ayaw mo na talagang makita siya, ayaw mo na magkita kayong dalawa, yung mga ganun ba, ayaw mo na siyang antayin na magkita pa kayo, na darating yung panahon na magkita kayong dalawa. Ayan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Yun ang energy mo. Five of Swords. More clarification with the Five of Swords here sa mga next na mangyayari sa buhay mo. May pag-aayos, may pagbabate. Oh, may tao na magpakumbaba sa'yo. Ganon. Na mapapangasawa mo, o makakasama mo, o pwedeng asawa mo, pamilya mo. May tao na magpakumbaba sa'yo at maging ano pa siya sa'yo, giving. Maging generous at yung bibigyan ka niya. Yung kung anong ibigay niya sa'yo, pwedeng pagkain, fruit, or kung ano man yan, para bang naging superior yan dati yung tao na yan sa'yo? Hindi naman. Para bang hindi lang magpakumbaba yan sa'yo dati. Tingnan natin na. Oo, hindi siya magpakumbaba sa'yo dati. Pwedeng person mo or kakilala mo. Hindi siya magpakumbaba sa'yo dati. Ano ba intention sa'yo ng tao na yan na magpakumbaba sa'yo, na may ibibigay pa siya sa'yo, na magkaroon ng pag-aayos? Devil. Yung intention niya ay ma-obsess ka sa kanya. Ma-obsessed. Kasi devil eh. Yung ma-addict ka sa kanya. Ma-addict, ma-obsessed, di ba? Mga ganon. Yung maging extremely attracted or yung matinding desire mo sa kanya. Mga ganon. Obsessed lang. Obsessed.
Ah, o maging intense yung desire mo. Ganun. Oo, yung maging intense yung desire mo sa kanya kasi parang apoy, di ba? Dito sa devil na to. Yun ang intention niya sa'yo. Um, ano pa ang intention sa'yo ng person na magpakumbaba sa'yo at maging giving daw? Mag-invest o may bibigay siya sa'yo? Maging giving siya sa'yo. Mayroon siyang ibibigay. Clarification with the 9 of Wands here. Aasawahin ka nito kasi meron din namang 10 of Cups. Tama ba? Aasawahin ka niya. Yan ang intention niya sa'yo. Aasawahin ka niya. Oo. Clarified by the Hierophant. Oo. Aasawahin ka niya. Kaya magpakumbaba siya sa'yo. Dati ayaw magpakumbaba yan. Kung magkakilala na kayo. Ayaw magpakumbaba yan. Ngayon magpakumbaba na siya sa'yo at maging generous. Alam mo yung parang siya na mismo makipag-ayos sa'yo. At hindi na siya yung nakipagpataas-taasan sa'yo na kailangan siya yung suyuin mo. Ngayon siya yung ano, susuyo ba sa'yo? Susuyuin ka niya? Kasi makipag-ayos eh. Oo, susuyuin ka niyan. Susuyuin ka niya. Parang gagawa ng tricks yan para masuyo ka niya. Basta ganun. May parang susuyuin ka niya ng patago. Patago ang pagsuyo niya sa'yo. Patago. Patago kasi 7 of Swords. Parang mag-sneak para suyuin ka niya. Parang ganun ba? Patago. Kasi gusto ko niya mapangasawa. Para maprotektahan ka. Gwardiyahan ka. Dipinsahan ka niya. Bakit ka daw niya dipinsahan? Bakit ka niya didipinsahan daw? O gwardiyahan? Ayaw niya kasing mawala ka sa kanya. Ayaw niyang tuluyang mawala ka sa kanya o mawala ka sa kanya. O alam yung ayaw niyang mag-grief na mawala ka sa kanya. Ayan. Ayaw niya maagaw ka ng iba, kaya didipinsan ka niya. Oo, ayaw niya magkaroon ka ng opsyon, ayaw niya makuha ka ng iba, ayaw niya maagaw ka ng iba. Kaya didipinsan ka niya. Parang gwardiyahan ka niyan, gagwardyahan ka. Parang ano yun, bantay sarado ka ba niyan pag nagsama kayong dalawa? Bantay sarado? Bantay sarado ka niya. Ganun na nga guys. Bantay sarado. Ayaw niya kasi mawala ka. See? Ano naman at ang gusto pa niya ma-obsessed ka. Yun ang intention niya. No? Ma-obsessed ka sa kanya. Na siya lang ang isipin mo. Ganun yung na-obsessed, di ba? Alam niyo yung parang patay na patay ka sa kanya. No? Matindi yung desire or intense yung desire mo sa kanya. Ang ganun ba? Pagdating sa kanya, intense yung desire mo sa kanya, na matindi yung attraction mo for sure, pati with the devil. May ginagawa to, I think, para maging passionate ka sa kanya, para maging intense yung desire mo sa kanya, para ma-obsess ka sa kanya. Kasi parang lumalabas din na yung tao na to, parang obsessed din siya sa'yo. Dahil sa, ayan gusto ko niyang gwardiyahan para hindi ka maagaw sa kanya, para hindi ka mawala sa kanya. Obsessed ba sa'yo yung tao na to na makipag-ayos sa'yo at mag-invest sa'yo na yan? Obsessed ba yan sa'yo? Obsessed nga siya sa'yo. Kaya ang gusto niya ma-obsess ka din sa kanya. Pero yung intention niya din ma-obsess sa kanya kasi siya obsessed din sa'yo. So, yan. Ano yun? Patay na patay ba sa'yo to? Maliban sa obsession. Upright ba to? Palang pa. Hindi. Hindi naman. Obsessed lang. Obsessed.
Alam mo yung obsessed, parang nababalisayan eh. Parang nababaliw. Nababaliw siya sa'yo. Parang nababaliw. Parang nababaliw na lang. No? Parang nababaliw ba sa ito? Yung person na yun makapag-ayos sa'yo? Parang nababaliw siya sa'yo. Ganun ang obsessed, di ba? Ganun ang obsession. Parang nababaliw sa person nila. Ganun. Ano ang message ng angels for you? Son, your son is watched over and protected as he explores his world. Kung may anak ka na lalaki, binabantayan daw yun, no? May nagbabantay sa kanya, may nag-watch over, and may nagpoprotekta din sa kanya habang nag-explore siya sa mundo niya. Ganon. Pero kung wala pa, magkakaroon ka ng anak at babantayin yan, poprotektahan habang nag-explore sa mundo niya. So, ganon guys. O kaya, kung babae ka, nabuntis o kung yung person mo buntis, no, na ikaw yung tatay. Kung babae ka naman, kung ikaw yung buntis, ayun, baka ang anak mo lalaki, no? Ganon yun. At binabantayan yan, pinoprotektahan habang nag-explore sa mundo niya. Pero kung wala pa talaga, no, ay magkakaroon ka ng anak na lalaki. Mga ganun. Para siguro ano yan, kaya babantayan talaga yan at puprotektahan para sa kanyang purpose. May purpose siguro yung anak mo na lalaki na yan. O yung magiging anak mo lalaki kung wala pa. May purpose yan. Meron niyang mission or purpose. Pwede. Ano yung anak mo na lalaki na yan? Or yung magiging anak mo na lalaki? Kung wala pang anak na lalaki, yung magiging anak mong lalaki na lang. Parang ganun. May purpose yan siya. Meron siyang purpose. So, ayan. I-embody mo energy mo yun. Oh. Ay. Queen, dragon. Strong naman kasi dragon eh. And powerful kasi dragon, no? And, parang sumisimbolo ka ng growth. Ibig sabihin, there's growth sa'yo. Nag-grow ka. O, and para bang, you make things grow. Or ikaw tong, ito na may nagpuprotekta sa'yo dragon, no, na dragon spirit na nagpuprotekta sa'yo. Merong dragon spirit na nagpuprotekta sa'yo para continuous yung pag-grow mo. Parang gano'n. And, it symbolizes also abundance din eh. And prosperity yung color green eh. And possible nag-heal ka ngayon with the color green. Nakakahil ang color green. And your mind is so courageous with the color blue na stone here. Parang ano tong stone na to? Parang katulad nito. Eh, lata dito eh. Parang pareho. Kaso lang, ayan o, pareho, nandito, sa unang dragon. Wow. Parang star sapphire. Parang star sapphire talaga. Ano ang so, ibig sabihin nag-umpisa na magkaroon ng growth sa'yo maybe sa finances mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo na nag-grow na, no? Na hindi na siya yung parang pinipiste, no? Nag-grow, naging healthy, lumalago, ganyan. And powerful and strong yung personality mo, ganon. Ano pa? Iniisip ngayon, no? Itong person na to na makipag-ayos sa'yo at mag-invest sa'yo, na maging generous sa'yo.
Upright ba yan? Yung the Fool? Yes. Oo, clarified by Ace of Cups po. Ang mag-risk, yun ang iniisip niya. Ang mag-risk sa'yo. Yun ang iniisip niya sa'yo ngayon, no? Ang mag-risk sa'yo. Ang mag-take ng leap of faith. Na kumilos, mag-take ng action, kontakin ka, kung ano mang klase ng risk to, o pag-take ng leap of faith. Ano naman ang nararamdaman ngayon ng person na to sa'yo? Ano yung nasa feelings niya? Itong person na to ngayon sa'yo. Maliban sa obsession. Clear, klaro, yung feelings niya, no? Na ikaw talaga ang mahal niya. Upright ba to? Upright ba yan? Yeah. Na ikaw talaga ang mahal niya, na ikaw ang choice niya talaga, na divinely guided, pwede din. Divinely guided yung inyong connection, na sa'yo siya talaga attracted, ikaw yung, sa'yo siya passionate, na ikaw ang tinitibok ng puso niya. Yes, na ikaw ang tinitibok ng puso niya. So, klaro na sa feelings niya, no, na ikaw talaga ang tinitibok ng puso niya, na ikaw yung mahal niya, na ikaw talaga ang gusto niya maging partner, ikaw yung choice niya, ikaw talaga yung the one, pwede din, no? Na ikaw talaga yung dinidesire niyang makapiling, makasama. Ano ngayon ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na makipag-ayos sa'yo, na mag-invest sa'yo? Anong gusto niya sabihin? Ikaw ang choice niya, na mahal ka niya. Pwede? Upright ba to? Ba't pahal lang? Na ikaw, na mahal ka niya. So, yan. Na mahal ka niya. Tama. Na mahal ka niya. Na ikaw na yung gusto niyo makasama habang nabubuhay siya, mga ganon. Na ikaw na yung gusto niyo makasama habang nabubuhay siya. Ayan. Ano bang dahilan? Anong meron ka na minahal ka nitong person na to? Anong meron ka? Tingnan natin. Kung anong meron ka, anong taglay mo, anong meron ka, bakit mahal ka daw niya. Ikaw ang choice niya ng person na to na magpag-ayos sa'yo. Anong meron ka? Dahil I hear busilak ang puso mo. Busilak ang puso mo. Yeah, busilak ang puso mo. And then dahil ikaw ang laman ng puso niyan, kasi Ace of Cups. Dahil ikaw ang tinitibok ng puso niyan. Anong katangian mo na nagustuhan sa'yo na itong tao na to, itong person mo na to na makipag-ayos daw sa'yo at mag-invest? Dahil nagustuhan niya sa'yo, dahil malungkot ang buhay niya pag wala ka. Tama ba? Oo. Parang yun, nangungulila siya, nagsasuffer siya, nahirapan siya. Wala nga naman yung pagiging malungkutin mo, kumalungkutin ka. Kasi malungkot to yung buhay niya, hindi siya kontento. Kahit madami pang pwedeng pagpipilian sa lugar nila, o pwedeng makakonect niya, ay hindi siya makontento, hindi siya masaya. No? Pag wala ka sa buhay niya, alam mo parang nagdurusa siya, nahirapan siya. Talagang ramdam niya yung parang nagsasuffer siya dahil wala ka sa buhay niya, na napapaisip siya, namumroblema siya, guys, dahil wala ka sa buhay niya, dahil ikaw lang ang gusto niyang makasama, dahil ikaw lang ang hinahanap-hanap niya, namimiss ka niya. So yan, so ito na naman, guys, for collective reading.